huling-huli na sa akto, nagsisinungaling pa rin. Sinundan nga ng asawa niya sa Maynila ang kanyang asawa and then naaktuhan ni Mister na nagtatagpuan sa park na kinakatagpo nito ang kanyang isa. 'Di ba? So, grabe ang pagsinungaling ng babae, ang dami ng excuse, dami niya daw problema, yung lalaki daw ay gumagawa na lang ng ikakasira nila. At that time, nabidyohan na nga sila ng kanyang asawa and then nasa park yung dalawa at nagpapakamot sa iba. 'Di ba? So, bakit naman may mga babaeng ganito na hindi makuntento sa kanilang asawa? Nagpadami pa kayo ng anak, tapos pupunta lang kayo sa iba. 'Di ba? Kung kinakati, di magpakamot sa asawa. Hindi na kailangan pupunta pa kayo doon. Meron na nga kayo, mapakamot pa kayo sa iba. Anong silbi ng asawa nyo at magpapakamot pa kayo sa iba? Nandun naman yung asawa nyo. Ang akala nga nung lalaking ito ay nagtatrabaho ang kanyang asawa kasi nga lagi daw itong walang oras at tinatawagan lagi nung asawa na como may trabaho daw ito. At nakakaistorbo yung kanyang asawa, tawag ng tawag sa cellphone. Pero iba naman pala ang tinatrabaho ni Mrs. Yung isa ang tinatrabaho niya. Tinatawagan ang nakakatawa pa nga sa akto kasi nga nakakaawa nga itong si Boy kasi nga kakol niya si babae. Tapos, nakabidyo pa. Tapos, grabe ang sinungaling nitong babae na problema daw, ganyan, busy siya, daming ginagawa. Busy-busy nga sa pagpakamot ng iba. Lalong-lalo na ngayon, no? Bakit kaya ganon? Yung mga babae, nandiyan na nga sa Pilipinas, naisipan pang gumawa ng ganyan. Nag-anak pa kayo ng napakarami. 'Di ba? Nakakaawa din naman tong si lalaki, wala na lang magawa. Umiiyak na lang habang pinapanood yung kanyang asawa. At nasurpresa nga siya at nasundan yung dalawa sa park. At sweet na sweet pa. Tapos si asawa, nanonood sa malayo. Naaatim ng mga gantong babae na gumawa ng ganyan. O baka naman pang extra lang. Sabihin na naman ng iba, nagmamarites. O bakit nakarating ka sa bidyong ito at nagmarites ka rin? Diba? So, lagi nating iisipin yung ating pamilya. Pag meron na tayong asawa, wag na magpakamot sa iba. Kasi ang nakakaawa dito yung mga anak ninyo. Ang iniisip ng mga anak ninyo, nagkatrabaho kayo, pero iba naman pala ang tinatrabaho mo. Although, hindi lang naman ito sa Pilipinas, kahit naman saan kang lugar pumunta, nasa abroad ka man o kung saan man, talagang marami ang gumagawa ng ganyan. So, ewan ba, hindi sila makontento sa asawa nila. Naliliitan sa kita? At dun sa isa malaki ang kita? Ganun ba yun? Kaya kailangan magkamot sa iba. Bakit ka pumatol kung gaganunin mo din naman palang asawa mo? Dapat kung ano kayo nung una, ganun pa rin kahit sa huli, samahan mo pa rin siya. Kasi nagmahalan kayo. Diba, hindi yung pagpapalit mo lang sa panandali ang kaligayahan. Sino ang nakakaawa dito? Sa huli, ikaw pa rin ang nakakaawa.